Sa mundong ito, itinuro sa atin na ang kabaitan ay palaging mabuti. Pero sa madilim na sulok ng psikolohiya, ang kabaitan ay pwedeng maging isang sandata. Hindi lahat ng kamay na nakalahad para tumulong ay may malinis na intensyon. Ang tawag dito ay weaponized kindness, isang sining ng manipulasyon kung saan ang pabor ay ginagawang kadena para kontrolin ka. Ngayong araw, hihimayin natin ang 5 paraan kung paano mo malalaman kung ang kabaitan ba ay totoo o isa lamang itong maingat na inilatag na bitag. Una, ang kabaitang may resibo. Napansin mo ba ang mga taong kapag tinulungan ka, kailangang malaman ang lahat? O kaya naman, tuwing magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, bigla nilang isusumbat ang lahat ng ginawa nila para sa'yo? Ang tunay na kabaitan ay malaya, hindi ito nagbibilang. Pero ang weaponized kindness ay may kasamang invisible na listahan. Tinulungan ka nila hindi dahil gusto kanilang umunlad, kundi dahil gusto nilang magkaroon ng leverage o alas laban sa'yo sa hinaharap. Pangalawa, ang paglikha ng utang na loob. Ang mga manipulador ay mahilig magbigay ng mga pabor na hindi mo naman hiningi. Gagawan ka nila ng paraan, bigyan ka ng regalo o ililigtas ka sa isang maliit na problema kahit hindi ka humihingi ng saklolo. Bakit? Dahil alam nila ang psikolohiya ng tao. Kapag may tumulong sa atin, pakiramdam natin ay may utang tayo sa kanila. Gagamitin nila ang utang na loob na ito para mapasunod ka sa mga bagay na labag sa loob mo. Ang kabaitan nila ay hindi regalo. Ito ay isang down payment para sa iyong pagsunod. Pangatlo, ang sobrang bilis na pagtitiwala. Isang senyales din ang mga taong masyadong over the top ang pagpapakita ng malasakit kahit bago pa lang kayo magkakilala. Tinatabunan kanila ng atensyon at papuri para mapababa ang iyong depensa. Ito ang tinatawag na love bombing. Sa oras na makuha na nila ang iyong buong tiwala, unti-unti na nilang babaguhin ang timpla. Ang kabaitang masyadong mabilis ay madalas na may itinatagong mabilis din na paniningil. Pang-apat, ang paggamit ng kabaitan para sa gaslighting. Ito ang pinakamahirap makita. Kapag may ginawa silang mali at sinubukan mo silang kumprontahin, gagamitin nila ang kanilang kabaitan para ipamukha na ikaw ang masama. Sasabihin nila, matapos ang lahat ng naitulong ko, ito pa ang ibabalik mo sa akin? Gagamitin nila ang kanilang mga naitulong para burahin ang kanilang kasalanan. Dito, ang kabaitan ay hindi na para sa kapakanan mo, kundi para magsilbing shield sa kanilang sariling maling gawain. Panlima, ang kabaitang may control. Ang tunay na malasakit ay nirerespeto ang iyong boundaries. Pero ang weaponized kindness ay sumasakal. Tutulungan ka nila, pero dapat ayon ito sa gusto nila. Bibigyan ka nila ng payo, pero magagalit sila kapag hindi mo sinunod. Ang layunin nila ay hindi ang mapagaan ang buhay mo, kundi ang maging arkitekto ng bawat desisyon mo. Kung ang kabaitan ng isang tao ay nagpaparamdam sa iyo na wala ka ng kalayaan, hindi na yan malasakit, yan ay control. Ang pagiging mapagmatiyag ay hindi nangangahulugang maging masama ka rin sa iba. Ang layunin natin ay protektahan ang ating sarili habang nananatiling totoo ang ating pagkatao. Huwag hayaang gamitin ng iba ang iyong mabuting puso para sa kanilang pansariling agenda. Tandaan, ang pinakamalakas na depensa ay ang kaalaman sa kung ano ang tunay na nangyayari sa likod ng bawat ngiti. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-follow sa likod ng pahina para sa mas malalim pang pagsusuri sa isipan at ugali ng tao. Hanggang sa muling pagkikita, mga kapahina.